Ang alamat ni Maria Makiling sa gitna ng malalim at makukulay na kagubatan ng Laguna, sa isang bundok na kilala bilang Bundok Makiling, nananatili ang alamat ng isang mahiwagang babae na si Maria Makiling. Ang kwento niya ay isang halimbawa ng pag-ibig, kabutihan, at ang kaparusahang dala ng kasakiman ng tao. Noong unang panahon, may isang maliit na nayon na matatagpuan sa paanan ng Bundok Makiling. Ang mga tao roon ay masaya at tahimik na naninirahan. Sila ay nakikipagkaibigan sa kalikasan, ang mga puno, ilog, at hayop ay bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, ang pinakamahiwaga ay ang presensya ni Maria Makiling, isang di umano'y diyosa o espiritu ng bundok. Si Maria Makiling ay kilala bilang isang magandang dalaga na madalas makita habang naglalakad sa gubat, naghahatid ng biyaya sa mga taong mapagbigay at mapagmahal. Mayroon siyang mahabang buhok na parang gintong sinag ng araw, at ang kanyang damit ay tila yari sa mismong dahon at bulaklak ng kalikasan. Sinasabing siya ang tagapagtanggol ng mga hayop at halaman, at siya rin ang nagbibigay ng sustento sa mga magsasaka kapag sila'y nasa hirap. Isang araw, may dumating na isang batang mangingisda sa nayon, si Juan ang pangalan niya, at siya ay kilala sa kanyang kabutihan at pagmamahal sa kalikasan. Siya ay madalas makipag-usap sa mga puno at ilog, at minsan ay narinig pa niya ang mga himig ng mga espiritong naninirahan sa gubat. Sa isang pagkakataon, habang siya ay naghahanap ng mga prutas sa gubat, nakita niya si Maria Makiling. Nang makita niya ang kagandahan ni Maria, bigla siyang nahulog sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan, kundi dahil sa kanyang pagkamahinhin at ang kapayapaan na nadarama niya tuwing nasa tabi niya. Naisip ni Juan na gusto niyang makasama si Maria para sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Maria, mahal kita, gusto kitang maging aking asawa. Ngumiti si Maria, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Juan, ikaw ay isang mabuting tao, at iniibig kita rin. Ngunit hindi ako tulad mo, ako ay bahagi ng kalikasan, at ang aking tungkulin ay ipagtanggol ang mga ito. Kung gusto mong manatili sa tabi ko, kailangan mong sundin ang aking mga alituntunin. Huwag kang maging sakim, at huwag mong sisirain ang balanseng ibinigay ng kalikasan. Sumang-ayon si Juan, at simula noon ay naging malapit sila. Si Maria ay nagbigay sa kanya ng mga biyaya, prutas, gulay, at mga hiyas na maaaring ipagbili ni Juan upang makatulong sa kanyang pamilya. Gayunpaman, siya ay palaging nagpapaalala kay Juan na huwag abusuhin ang kanyang kabutihan. Ngunit sa nayon, may mga taong mapag-imbot at sakim. Isang grupo ng mga mangangaso ay napansin ang biyayang natatanggap ni Juan mula kay Maria. Napagkasunduan nilang sunduin si Maria at kunin ang kanyang mga hiyas at kayamanan para sa kanilang sarili. Isang gabi, habang wala si Juan, pumasok ang mga mangangaso sa gubat at hinanap si Maria. Nang makita nila siya, sinubukan nilang pigilan siya at kunin ang kanyang mga alahas. Ngunit sa sandaling iyon, nagbago ang kapaligiran, ang mga puno ay lumaki, ang lupa ay kumandat, at ang hangin ay naging malamig. Sumigaw si Maria, at sa isang iglap, nawala na siya sa kanilang paningin. Nang umuwi si Juan, nalaman niya ang nangyari, nagalit siya sa kanyang mga kapwa-tao at hinanap si Maria sa buong bundok, ngunit wala na siyang makita. Sa halip, narinig niya ang boses ni Maria sa hangin. Juan, hindi na ako makakabalik. Ang iyong mga kapwa ay nagpakita ng kanilang tunay na ugali. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang aking pagtulong sa inyo. Subalit, tandaan mong lagi akong narito upang bantayan ang kalikasan. Huwag mong hayaang mawala ang pagmamahal mo sa mundo na ito.
Mula noon, ang mga tao ay natakot na sumugod sa bundok makiling, madalas silang marinig ng mga sigaw at ingay mula sa bundok, at sinasabing si Maria Makiling ay patuloy na namamahala sa gubat, nagbabantay sa mga hayop at halaman laban sa mga taong sakim at walang pakundangan. Hanggang ngayon, sinasabing si Maria Makiling ay nananatili sa bundok Makiling, naghihintay ng isang panahon kung kailan ang mga tao ay matututo na muling mahalin at pangalagaan ang kalikasan. Ang kanyang kwento ay isang paalala sa atin na ang kalikasan ay isang regalo na dapat nating gamitin ng may paggalang, at hindi abusuhin. Kaya't kapag ikaw ay naglalakbay sa mga bundok ng Pilipinas, huwag kalimutan na igalang ang kalikasan, baka nga si Maria Makiling mismo ang nagbabantay sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig ng aking Berison na kwento. Kung gusto mong makinig sa aking mga bersyon na kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting YouTube channel.